Aling Benang, hindi silang may gawa nito sa akin. Nabangga po ako ng malaking truck ilang araw nang nakalipas. Isang hakbang na lang at patatapos na rin ang lahat. Pag natikman ko na ang tugo niya, pagkatapos ng ritual, wala na kayong laban. Kahit anong ipakita mong lakas, hindi mo matatalo ang pagkakaibig ang binuo namin! Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako dahil maibabahagi ko ang aking karanasan sa inyo. Isa akong manggagamot. Isang araw, may tinulungan akong lalaki na naaksidente. Nalaman kong isa pala siyang aswang. Para maunawaan niyo ang lahat, ako nga pala si Brelda. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nasaan ako? Ano yung pinapainom mo sa akin ha? Lason ba yan? Oh, gising ka na pala. Kung gusto mo pang mabuhay, inumin mo ang halamang gamot na yan. Hindi naman ako nag-aral ng 3 taon kasama si Lola. Para lang masayang ang mga natutunan ko, no? At gumawa ng masama. At hindi kita tinulungan para lang sayangin ang mga hinanda ko. Bakit mo ako tinutulungan, ha? Hindi mo ba nakikita kung ano ako? Sigurado naman akong hindi ka bulag eh. Siyempre naman hindi ako bulag, no? At nakikita ko talaga kung ano ka. Pero mas malinaw sa akin na nakikita kong duguan ka eh. Wala ng lakas. Mas importante sa akin kung paano ko maliligtas yung isang nilalang kahit na ano pa siya, no? Tanga ka ba, babae? Tugo ng tao ang hinahanap ko. Hindi ka ba natatakot na baka ikaw ang una kong kainin? Ha? Di subukan mo. Para mabulunan ka. Alam mo bang hindi ako madaling kainin, ha? Lalo na suot ko ang pulseras na to. Pulseras? Kaya pala hindi ko maramdaman ng pagkulo ng tiyan ko sa'yo. May humaharang pala. Ito ang iniwan ng lola ko sa akin. Protection daw laban sa mga kagaya mo. At ngayon, ikaw ang patunay na gumagana nga ito. Kailangan kong gumaling sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, magigising ang mga kapatid ko at masama sila at mas malupit sa mga tao. Kaya nga inumin mo na nga yung halamang gamot ko para mabuhay ka, no? Ayoko makakita ng halimaw na kagaya ng kapatid mo. Tsaka, ako nga pala si Brelda. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Mayong. Salamat sa gamot na ibinigay mo. Kabado rin ako noong mga panahong yon. Hindi araw-araw may aswang na makikita sa paanan ng bahay namin. Ang unang reaksyon ko dapat ay tumakbo o sumigaw. Pero iba ang naramdaman ko. May boses sa loob ko na nagsasabi na kailangan ko siyang gamutin. At ngayon, habang hawak ko ang palad niyang malamig na parang bato, napapaisip ako kung tama ba ang ginawa ko. Pero nakumpirma ko na ang pulseras ko ang tanging dahilan kung bakit hindi niya maramdaman ang dugo ko. Ang problema, hanggang kailan siya mapipigilan nito. Isang hapon, dumating ang kambal na sina Lily at Borloloy. Galing sila sa pangunguha ng mga halamang gamot sa bundok. Nagulat sila nang makita ang lalaking nakahiga sa papag. Ate Brenda, ano yung kasama mo? Diyos ko, isa yung halimaw, diba? Sunugin na natin siya bago pa niya tayo kainin lahat. Nakakatakot ang mga mata niya, kulay pula. Ano ba? Tumingil nga kayong dalawa dyan. Hindi niyo naman alam yung sinasabi ninyo eh. Tignan niyo, sugatan siya. Kailangan niya ng tulong ko. Alam kong madaling nangihilom ang sugat ng mga aswang. Pero kailangan pa rin alalayan ng mga halamang gamot, no? Tutulungan? Ate, hindi naman tao yan eh. Hindi ba't nakwento na yan ng mga matatanda noon? Ito ang isang halimaw.
buhay na buhay sa harap natin. Wala siyang laban kaya pwede na natin siyang patayin. Kung hindi natin susunugin, baka bukas makalawa tayo nang matagpo ang wala ng buhay. Kapag ginalaw niyo siya, ako mismo makakalaban ninyo, sige. Kapag sinabi kong hayaan ninyo siya, yun ang sundin niyo ha? Ate, ano po ba nangyayari sa inyo? Ikaw na nga nagsabi sa amin na bawal kaming lumapit sa mga halimaw eh. Pero ngayon, pinagtatanggol mo pa yung isa sa kagaya nila. Ano ba? Nararamdaman kong hindi naman siya masama eh. At isa pa, hindi ko naman ipapahamak ang sarili ko no, maging kayo. Kung isa nga siyang masamang aswang. Paano po kung ikaw na mismo ang unang maging biktima niya, ate? Ano ba? Kailangan niyang gumaling. Dahil mas nakakatakot ang mga kapatid niyang halimaw. Kailangan natin ng kakamping katulad niya. Nagtitigan kami ni Lily. Kahit bata pa, matapang na ang dalawa. Ilang sandali pa, dumating si Mang Lori. Dala ang kanyang baston na may nakaukit na mga lumang simbolo. Kilala siya bilang manggagamot sa kabilang baryo. Pero bihira siyang makita dito sa baryo namin. Nang makita ko siyang papalapit, ramdam ko agad na may alam siya tungkol kay Mayong. At tama nga ang hinala ko. Sinabi niya sa kambal na kapag pinatay nila si Mayong, magigising ang mga kapatid niyang mas malulupit. Napako kami sa kinatatayuan namin. Bigla kong naramdaman na napasok kami sa isang malaking gulo. Mga bata, makinig kayo. Hindi lahat ng halimaw ay dapat patayin agad. May oras at paraan para gawin yun. Pero Mang Lori, hindi po ba delikado ang halimaw na yan? Nakita po namin. Pula po ang mata niya eh. Oo, delikado ang mga kagaya niya. Pero mas delikado kung magigising natin ang kanyang lahi. Lahi? Ibig sabihin marami pa sila? Diyos ko naman, nakakatakot ang maraming kagaya niya. Higit pa sa inakala nyo. Ang mga atikulan ay nagtatago sa bundok na to. Si Mayong ang pinakabata sa kanilang magkakapatid. At kung siya ang pinakabata, ibig po bang sabihin, mas malakas ang mga kapatid niya? Tama ka, Iha. Kaya ingatan nyo siya at laging isipin ang dapat na gawin. Kung buhay pa siya, may pag-asa pa tayong manalo sa laban dahil pwede niyang pigilan ang kanyang mga kapatid. Paano po kung hindi niya yun gawin? Paano kapag gumaling siya at bigla niyang ubusin tayo? Ay, ano ba? Kung yun nga ang mangyayari, ako ang unang lalaban sa kanya. Hindi ako aatras sa laban na ako mismo ang unang pumasok. Ang mga salita ni Mang Lori, parang apoy na tumama sa dibdib ko. Mabigat yun, pero may kasamang direksyon. Totoo naman, hindi ako sigurado sa ginagawa ko. Pero naramdaman kong may dahilan kung bakit si Mayong ang napadpad dito at ako ang nakakita sa kanya. Sa isip ko, baka ito na ang misyon sa akin bilang isang babaylan. Hindi lahat ng laban ay sa pamamagitan ng sandata. Minsan, kailangan ng pasensya, ng dasal at ng tapang na hindi nakikita ng iba. Narinig ko ang usapan niyo. Hindi niyo ako naiintindihan. Oh, gising ka na pala ulit. Sabihin mo na sa amin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa'yo. Kung hindi ako makakabalik sa aking mga kapatid, sila mismo ang hahanap sa akin at sigurado kong wala kayong laban sa kanila. Makita niyo na ate. Sinabi niyang malakas ang kanyang mga kapatid. Makikipaglaban sila sa atin. At anong gusto mong gawin namin ha? Itapon ka namin sa bangin? Para hindi ka paglaban sa amin, tinutulungan ka lang namin ha. Mas mabuti pa nga kung hindi niyo ako tinulungan. Sa ganung paraan, hindi na sila maghahanap pa sa akin. Kung tadhana ang nagdala sa'yo dito, may dahilan yan. Tama si Brelda. Ang lahat na nangyayari may dahilan yon. May oras na dapat gamitin ang kaalaman. Hindi pwedeng basta-basta na lang ang magdesisyon. Ewan ko sa inyo ha, pero kung ako ang tatanungin, mas pipiliin ko makipaglaban kaysa matulog sa isang bubong ang halimaw na yan. Uy, Burloloy,
Tama na nga yan. Huwag mo siya agad husgahan, porque isa siyang aswang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang mga sugat ni Mayong na dahan-dahang nagsasara. Parang may sariling buhay ang laman niya. Nakakatakot, pero kahanga-hanga rin. Sa kabila ng kaba, pinatong ko ang kamay ko sa dibdib niya at naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso. Mahina, pero totoo. Doon ko napagtanto na hindi lang siya halimaw. Isa rin siyang nilalang na marunong masaktan, marunong matakot. At kung may puso siyang tumitibok, sa tingin ko, magiging kakampi namin siya. Mayong, kung sakaling gumaling ka, ano nang balak mo? Hindi ko alam. Siguro lalayo na lang ako. O kaya babalik sa mga kapatid ko. Pero isa lang ang gusto ko talagang mangyari. Hindi ko pwedeng hayaan ang mga kapatid ko na makita kayong lahat. Dahil baka saktan nila kayo. Kung ganun, bakit hindi niyo sila pigilan habang maaga pa po? Dahil hindi sapat ang aking kakayahan. Ako ang pinakamahina sa aming lahat. Ay, alam mo, minsan, ang pinakamahina ang may pinakamatibay na loob, Mayong. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Aba ate, marunong ka pala mag-advise. Akala ko puro sermon lang ang alam mo eh. Hindi mo pa alam, Mayong. Pero may mga bagay na mas malakas pa sa dugo ng lahi nyo. Isa na dyan ang tapang ng taong handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. At handa ka bang magsakripisyo para sa isang tulad ko, Brelda? Kung yun ang hihingi ng kapalaran. Oo. Pero wag mong isipin na libre yun dahil may presyo pa rin ang tulong ko. Habang sinasabi ko yon, napansin kong nakatitig si Mayong sa akin. Hindi na tulad kanina nagalit at malamig ang mga mata niya. Hindi ko alam kung pinagdududahan niya kami, pero nakikita ko ang apoy na hindi ko maintindihan. Baka nga totoo ang sinabi ni Mang Lori. Hindi lahat ng laban ay nagmumula sa lakas. Minsan, sa lakas ng loob at sa tibok ng puso yun ang gagaling. At sa gabing yon, sa gitna ng madilim na paligid, alam kong nagsisimula na ang sagupaan sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang. Makalipas ang ilang araw, gumagaling na si Mayong. Wala na siyang sugat, pero dahil sa malakas na impact sa kanyang mga binti, nahirapan siyang makatayo at makapaglakad. Mayong, tayo mo na bang tumayo? Kailangan mo kasing maglakad kahit pa ang unti lang. Hindi pa ganun bumabalik ang lakas ko. Pero susubukan ko. Mas mabuti nang matuto akong gumalaw kaysa manatiling nakaigaw na nakaupo lang sa papag. Kuya Mayong, tutulungan ka po namin. Mas madali ka makapaglalakad kung merong aalalay sa iyo eh. Hindi mo na po kailangan gawin ng lahat ng mag-isa. Oo nga Kuya Mayong, naniniwala na kaming mabuti kang aswang. Tsaka para lang yung love life. Masakit kapag mag-isa pero gumagaan pag may kasama. Tama niyan, Bro Loloy. Seryoso ang usapan natin. Hindi makakatulong yung love life na yan. Hindi biro ang lakas ng mga kapatid ni Mayong. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Kung pwede lang sana na ako na lang ang saktan nila para hindi na kayo madamay pa. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yan. Kung masama sila, dapat mas lalong lumaban ka. Dahil hindi lang buhay mo ang nakataya dito, Mayong. Tatanungin kita, Mayong. Handa ka bang kalabanin ang sarili mong dugo para sa mga taong kakikilala mo pa lang? Sa tanong ni Mang Lori, nakita ko kung paano nagbago ang mukha ni Mayong. Para siyang batang pinapipili kung aling kamay ang puputulin, kaliwa ba o kanan. Hindi madaling suwayin ng pamilya, lalo na kung sila ang kaisa-isang pundasyon ng pagkatao mo. Pero nakita ko rin sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. At dun ako kumapit. Kasi minsan, mas mabigat ang desisyong bumitaw kesa ang kumapit. At yun ang laban na kinakaharap ni Mayong.
Kaya naiintindihan ko siya nang hindi niya agad masagot ang tanong ni Mang Loris sa kanya. Hanggang sa isang araw, may babaeng bigla na lang nagpakita at galit na galit dahil sa nakitang itsura ni Mayong. Mayong! Anong ginawa nila sa'yo? Parang bilugbog dahil sa itsura mo. Ang mga tao ba ang may gawa niya sa'yo, ha? Aling Benang, hindi silang may gawa nito sa akin. Nabangga po ako ng malaking truck ilang araw nang nakalipas. Huwag mo kong gawing tanga bata ka, ha? Kilala kita. Kilala ko mga sugat na gawa ng isang tao. Mawalang galang na po. Pero sana naman po huwag kang basta-basta mang bintang. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo, andito po ako sa harapan mo. Nakita ko po ang nangyari kay Mayong. Oo nga po, kung kami man ang may gawa sa mga sugat niya, bakit pa namin siya aalagaan, di ba? Benang, tama. Sana naman kumalma ka muna. Ang mahalaga, boy si Mayong. Ano ba siya sa'yo at sobra ka kung mag-alala sa kanya? Ako lang naman ang tagapangalaga ni Mayong. Ako si Benang. Alam niyo bang may nakita akong kakaiba kagabi? Anong kakaiba naman yun, ha? Ang truck na nakabangga kay Mayong, hindi yun ordinaryong truck. May naramdaman akong kakaibang presensya sa loob. Mas malakas pa sa mga nilalang na nakita ko na. Diyos ko, baka yan ang mga kapatid ni Mayong. Isa na naman, huwag silang maghasik ng lagim dito sa lugar natin. Kinabukasan, mas naging malinaw ang lahat sa amin. Dumating ulit si Aling Benang at agad kong nakita ang bangis sa ilalim ng mukha niya na isang matanda. Sa mga mata niya, nakikita ko ang galit niya nang makita si Mayong na nahihirapan sa paglalakad. Nalaman kong isa pala siyang Alan. Nilalang na kumakain ng laman ng dugo ng tao, pero marunong magbalat kayo. At nang marinig niya ang sinabi ko, alam kong nagsimula na siyang magduda. Wala siyang tiwala sa amin. At kung may bagong nilalang na mas malakas pa kesa Atikulan at Alan, magiging malaki ang gulong kakaharapin namin. Baka naman nililinlang ninyo ako. Pati ang alaga ko, nililinlang nyo rin. Wala kaming nililinlang dito. Pero ramdam ko, hindi basta-basta ang halimaw na yun. Isang malakas at malupit na aswang. Kung totoo yan, delikado tayong lahat. Maski mga kapatid ko baka matakot sa halimaw na yun. Aling Benang, gusto mong protektahan si Mayong. Makinig ka sa amin. Hindi kami ang kalaban ninyo. Oo nga po, Aling Benang. Si Ate Brelda ay nahalagaan ng maayos si Kuya Mayong. Baka nga magkatuluyan pa silang dalawa eh. Borloloy, ano ka ba? Hindi ito panahon para magbiro ko ng ganyan, ha? Hindi siya kalaban, Aling Benang. May mga pagkakataon na mas nararamdaman kong ligtas ako kasama si Brelda kaysa kapag kasama ko kayo. Talagang nababaliw ka na, Mayong. Hindi na ikaw ang alaga ko. Nilaso na nila ang isipan mo. Aling Benang, huwag po kayo magsalita ng ganyan, ha? Hindi po kami kalaban. Sa mga salitang yon, parang biglang bumigat ang paligid. Hindi ko alam kung sinasadya ni Mayong na sabihin yon sa tagapangalaga niya o pwede ring bukal yun sa kanyang puso. Pero ramdam kong unti-unti na siyang kumakapit sa amin at ayokong ipagkait yon. Hindi dahil sa awa, kundi dahil nakikita kong mas tao siya kesa sa mga kapatid niya. Sa gitna ng mga nangyayari, yun ang huling bagay na inaasahan ko. Ang makita na may mabuting puso ang isang halimaw na kagaya niya. Kung totoo ang kutob ninyo, mas lalo kong kailangan protektahan si Mayong. At sana lang talaga kakampi namin kayo. Hindi lang si Mayong ang dapat na isipin dito, kundi buong baryo din ang nakasalalay sa labang ito. Kaya hindi kami pwedeng maupo na lang at maghintay ng mga mangyayari. Kung may bagong banta, dapat alam natin kung paano sila labanan. Pwede ko bang sabihin ang naisip kong plano? Gusto ko lang sabihin na kapag may ginawa kayong pain sa mga kalaban, dapat hindi ako dahil baka masira yung kapugian ko. Ay, nakakainis ka talaga, Borloloy. Huwag ka na nga alam magsalita. Wala ka namang matinong sasabihin. Tsaka isa pa,
Hindi naman natin alam kung sino ang target ng nilalang na yun eh. Baka akong hinahanap ng malakas na nilalang na yun. Kasi ako ang una niyang sinubukang patayin. At kung ganon, hindi kita hahayaang lumapit kahit kanino. Ako magbabantay sa iyo, Mayong. Hindi naman po sapat na isa lang ang magbantay sa kanya, Aling Benang. Kung ayaw pong mawala siya, makinig ka po sa plano namin. Napatingin ako kay Aling Benang. Kita ko sa mukha niya ang takot na tinatago sa likod ng galit. Alam kong hindi lang siya basta tagapag-alaga. Parang may mas malalim na ugnayan sila ni Mayong. Hindi ko lang alam kung bilang ina o tagapagsilbi ng lahi nila. Pero sigurado ako, kapag kumilos siya ng mag-isa, mas lalo kaming malalagay sa panganib. Hindi ito laban ng isa o dalawang nilalang lamang. Isa itong bagyo na paparating at lahat kami ay madadamay. Ang kailangan natin ay impormasyon. Ano ba talaga ang nilalang na yun? Hindi ko pa ho alam sa ngayon. Pero may narinig akong kwento sa mga nakakatanda tungkol sa isang halimaw na kaya magbalat kayo bilang isang bagay o kaya hayop. Bagay po? Ibig niyo pong sabihin, kuya, pwede itong maging truck? Puno o kahit ano? Tama ka dyan, Lily. Kaya mas nakakatakot siyang maging kalaban. Kaya pala, parang normal lang ang truck nung gabing yun. Pero bakit ikaw ang binangga niya? May kasalanan ka ba, ha? Siguro dahil alam niyang ako ang pinakamahina sa aming magkakapatid. Ako ang madaling target at patayin. Ang malas mo naman, Kuya Mayong. Kahit sa halimaw na yun, ikaw pa rin ang talo. Tumahimik ka, bata. Hindi biro ang nilalang na yan. Kung totoo ang sinasabi ni Mayong, wala pang nakakaligtas sa mga naging biktima niya. At ngayon, mukha yatang tayo ang susunod nilang target. Sa mga huling salita kong yun, nanlamig ang katawan ko. Ang baryo na dati kong nakasanayang tahimik at payapa, unti-unti nang napapalibutan ng takot. Hindi lang mga tao ang kalaban namin ngayon, kundi mga nilalang na hindi namin lubos na kilala. At sa gitna ng lahat, naroon si Mayong na isang halimaw na may mabuting puso, isang paalala na hindi lahat ng laban ay malinaw sa amin. Ang tanong lang, kaya ba naming makipaglaban sa isang nilalang na kayang magtago sa anyong truck o puno o kahit anong bagay? At kung darating siya, handa ba talaga kaming labanan siya? Yun ang mga katanungan sa utak ko. Kaya naman nag-usap-usap kami tungkol sa malakas na halimaw na nasa loob ng truck. Ang ibig mong sabihin, Mayong, hindi lang basta halimaw ang nasa likod nito. May sistema, may pinanggagalingan sila. Pero sa tingin ko, hindi nagiging bagay o hayop ang halimaw na yun, kundi ang laman ng truck na yun ay aswang. Paano ho kung bigla silang maging tao din? Paano natin malalaman kung kalaban sila o hindi? Baka po pati kapitbahay natin impostor na pala. Dahil sa pagbabalik kayo nila. Aba, kung ganun nga, mas delikado ang sitwasyon natin. Kung biglang maging halimaw sila tapos bigla na lang tayong atakihin, matatalo tayo ng walang kalaban-laban. Hindi sila basta-basta nagaan yung tao. Iba ang kataw kaysa ordinaryong aswang. Ang ugat nila ay mas malalim at ang galit nila walang pinipili. Totoo yan. Hindi ko dapat ito sasabihin sa inyo pero ngayon na nakita ko na rin ang mga galaw nila, malakas ang pakiramdam ko na ako talagang gusto nilang patayin. Ang tanong ko na lang ay kung bakit. Ako ang pinakamahina sa aming magkakapatid. Nakakapagtaka lang eh. Alam mo, sa tingin ko, may kakaiba sa lakas mo. Siguro, itinago yun ng mga kapatid mo sa'yo. Wala silang inililihim sa akin at wala rin akong espesyal na lakas. Ang mga kataw, sila ang tunay na banta sa lahi ko. Gusto nila akong alisin kasi ako ang humahadlang sa plano nila maghari sa lupaing ito. Kung ganon, mas dapat tayo maganda. Hindi lang proteksyon ang kailangan natin, kundi plano kung paano haharapin ang mga kataw na yan. Sa mga salitang binitawan ni Mayong, para akong nahulog sa bangin ng katotohanan. Hindi lang pala aksidente ang lahat. Hindi rin kami nadamay lang basta. May dahilan
kung bakit siya ang binangga ng truck na yon. May dahilan kung bakit tila hindi natatapos ang panganib. At ang dahilan ay nasa harap ko mismo. Si Mayong, ang halimaw na nagkataon na naging kakampi namin. Kinilabutan ako sa mga nangyayari. Pero kasabay noon, nagpasalamat din ako. Kasi alam kong lalabas at lalabas din ang totoo. Ang ibig mo pong sabihin, Kuya Mayong, yung truck na nakita namin, nagdadala talaga ng kataw? Eh bakit kailangan nilang gawin yon? Oo, Lily. Hindi lang basta dinadala lang nila, kundi kinukulong sila at nilalagay sa sako. Sa tingin ko, dinadala sila sa iba't ibang lugar para maghasik ng lagim. Grabe naman yung mga yun. Ang sama nila. Bakit kailangan pang ikulong ang mga kataw kung malalakas sila? Dahil hindi sila basta nabubuhay sa lupa. May ritual para makatawid sila dito. At kapag nagtagumpay yon, maghahasik na sila ng lagim. Ang tanong, sino ang nagdadala sa kanila dito? Sinong may pakana? Hindi pwedeng basta na lang may kataw na ikinukulong sa truck nang walang nagutos. Sigurado ako may pinuno sila. At sigit sa lahat, paano natin sila pipigilan? Kung gusto kanilang patayin, Mayong, ibig sabihin, kasama mo na kami sa labang to. Salamat sa inyo. Hindi ko ito kayang harapin na mag-isa. Kung susuko ako, pati kayo madadamay. Pero kung lalaban tayo, baka may tsansa pa tayo magtagumpay. Mabuti naman at malinaw na tayo dyan. Kayang-kaya rin nating bantayan ng isa't isa laban sa kataw. Minsan, hindi mo alam kung matatawa ka o matatakot sa sitwasyon. Nasa harap namin si Mayong at sinasabi niyang siya ang target. Nakapagdesisyon na rin ako. Natutulungan ko siya sa pagharap sa mga ito. Dahil kung hindi kami kikilos, kami rin ang susunod na mawawala. Nakita ko sa mga mata niya ang lungkot. Pero higit doon, may apoy ng determinasyon. At kahit halimaw siya, doon ko naramdaman na may puso siya kesa sa mga masasamang tao. Kinabukasan nga, nasa bahay kaming lahat at nagtitimpla ng kape. Alam nyo, biglang gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Kahapon pakiramdam ko mamamatay na tayong lahat eh. Ang seryoso kasi ng pinag-uusapan. Tsaka alam kong malaki yung pag-asa nating matalo ang masasamang nilalang na yun. Oo nga, kahit papaano po, nakikita ko po si Kuya Mayong na hindi isang halimaw. Kaya po pare sa akin, tao siya. Kanina nga po, nakisali po siya sa laro namin eh. Nako, kaya pala magaan ang loob niyo sa akin dahil nakikipaglaro ako sa inyo. Salamat sa inyong lahat. Alam niyo bang matagal na rin akong hindi tumatawa ng ganun. Nung hinabol ko kayo sa kakahuyan, akala ko matatalo ko kayo pero ang bibilis niyo palang tumakbo. Kasi naman, kung halimaw ka, halimaw naman kami sa laro. Hindi kami basta-basta magpapatalo sa'yo, no? Di ba, Barluloy? Oo naman, mas magaling kami sa'yo, kuya. At isa pa, kanina nagtanim ka kasama namin. Hindi ko akalain may tiyaga ka rin magbongkal ng lupa. Hindi naman mahirap yun eh. Nakagaan nga ng loob. Para bang normal akong tao, kahit alam ko hindi naman. Huwag mong kalimutan kung sino ka, Mayong. Pero hindi rin ibig sabihin nun, wala ka ng karapatang maging masaya. Karapatan din nating huminga kahit sandali lang. Totoo yan. Basta ang mahalaga, mag-relax naman tayo kahit minsan para magkaroon tayo ng lakas lumaban. Doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Mayong, na dati kinatatakutan ni Lily at Borloloy, ngayon, unti-unti nang nagiging bahagi ng buhay namin. Nakita ko siya na naglalaro kasama ang kambal, magtanim ng gulay at ngumiti ng totoo. Ang halimaw na dati kong ginagamot, ngayon ay nakikitawa na sa amin sa hapag. At nung una niyang kinain ang adobo na luto ko, nakita ko ang gulat at tuwa sa mukha niya. Walang dugo ng hayop, wala ring karne. Normal na pagkain ng tao ang kinakain niya. Para bang muli siyang isinilang. At dahil doon,
Naniniwala akong magtatagumpay kami sa lahat ng laban na aming haharapin. Kuya Mayong, mas masarap po ba ang pagkain ng tao kaysa sa dugo? Kanina po kasi, nangingiti ka habang inunguya mo yung adobong niluto ni Ate Brelda eh. Hindi ko nga akalain ganito kasarap ang pagkain niyo eh. Ngayon lang ako nakatikim ng panibagong putahe. Hindi lang ako basta nabusog kundi masaya din ang pakiramdam ko. Huwag ka magalala, Kuya Mayong. Ipagluluto rin kita ng sinangag. Sisiguraduhin kong magugustuhan mo yun. Jesus, ang yabang mo na. Sige nga, tignan nga natin kung masarap kang magluto. Hihintayin namin ang araw na yun ha. Oo naman, walang problema po ate. Pero seryoso, kung kaya ni Mayong kumain ng pagkain natin mga tao, baka yun ang dahilan para hindi na siya bumalik sa pagiging halimaw. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay. Ang katauhan ng nilalang ay hindi lang nasa kinakain niya. Dahil kahit na pagbalik-balik ka rin man natin ang mundo, isa pa ring aswang si Mayong. Aling Benang, gusto ko rin ho talagang subukan. Ayoko na bumalik sa kung ano ako. Gusto kong maging parte ng mundong to. Kung ganun ang gusto mong gawin, hindi simulan mo sa mga simpleng bagay, Mayong. Katulad ng kumain, magtanim, makisama sa mga katulad naming tao. Yun kasi ang buhay namin dito eh. At sa tingin ko, bagay ka rin dito. Habang nakikita ko si Mayong na unti-unting natututo, unti-unting gumaan ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung kailan kami susubukan ng kapalaran o baka nga bukas, haharapin na namin ang mga kalaban namin. Pero sa sandaling yon, sapat na ang tawanan, ang biruan at ang pagkain ng sabay-sabay para mas maging matatag kami. Wala kaming iniisip na halimaw o panganib. Normal lang kami na pamilya. At doon ko naramdaman na kahit may bagyo pang darating, hindi ko hahayaang bumalik siya sa pagiging halimaw. Ate Brelda, may narinig ka ho ba kagabi? Sigaw daw ni Mang Teryo. Parang binibiyak yung katawan. Grabe, pati aso niya wala na raw. Oo nga ate, yung kapitbahay natin, iyak nang iyak kaninang umaga. May anino raw po na dumapo sa bubong bago sila nakarinig ng sigawan. Hindi ako makapaniwala. Sa tingin ko, nagsisimula na umatake ang mga kataw. Hindi naman sila basta-basta lumilitaw sa isang lugar nang walang dahilan. Malinaw ang dahilan ng kanilang pag-atake. At dahil yun sa mga taong kasama mo at itinuring mong pamilya, Mayong, sila ang may hatid ng sumpa. Huwag ka na magtaka kung bakit sila umaatake. Aba, teka lang po. Huwag niyo pong sabihin na kasalanan namin kaya umatake ang mga kataw na yan ha. Siguro, may alam ka na hindi mo sinasabi sa amin. Tama si Brelda. Simula nang dumating ka rito, Benang, sakala nagkagulo ang baryo. Hindi ba't masyadong kahina-hinala mga pangyayari? Huwag mong ipasa sa akin ang kasalanan ninyo. Kung hindi dumating si Mayong dito, walang kataw na hahabol sa kanya. At kung hindi dahil sa inyo, hindi rin natin pagdadaanan ito. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko. Pero sigurado ako na hindi ko kaya magduda sa kanila na tinrato nila akong tao. Ramdam ko ang pagtitig ni Mayong sa akin. Parang sinusukat niya kung sino ang nagsasabi ng totoo. At dun ako kinabahan. Isang maling galaw lang, baka isipin niyang kami ang nagdala ng kapahamakan sa kanya. Pero hindi ko pwedeng payagan yon. Lalo na't alam kong si Aling Benang mismo ang may mga kamay na duguan sa bawat gabi na may nangyayaring masama. Kung gusto niyang ako ang masisi sa mga nangyari, kailangan niya ng malakas na ebidensya. Hindi niya alam na mas matibay pa sa bato ang tiwala ng kambal sa akin. Kuya Mayong, naalala mo po ba kahapon? Kasama ka namin nagtanim ng kamote. Sa tingin mo po ba, kaya namin gawin yon? Kung may tinatago kaming masama laban sa'yo? Hindi ko rin may paliwanag ang nangyayari. Sa bawat araw na kasama ko kayo, mas nakikita ko mabuti kayong tao. Pero bakit tila may ebidensya laban sa inyo? Alam mo na gawa-gawa lang ang ebidensyang yan. Kapag nilagay sa ilong mo ang usok, mapapaniwala ka ba agad na may sunog?
Pero minsan, ilusyon lang pala ang lahat ng yun. Ay nako, kung kami ang may kasalanan, Kuya Mayong, edi sana pinagluto na kita ng adobong may lason. Pero ayan ka, buhay na buhay, kumakain pa kasama namin. Benang, bakit may kutob akong pilit mong nililihis ang paniniwala ni Mayong laban sa amin? Kung totoo kang kakampi, bakit hindi mo na lang kami tulungan? Dahil alam kong hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. At hindi lahat ng nagpapakain ay mabuti. Tandaan mo yan, Mayong. Hindi mo pa sila lubos na kilala, kaya huwag ka agad maniniwala sa kanila. Ikaw din naman, Benang. Hindi ko rin nakikitang malinis ang mga kamay mo. May tinatago ka rin sa amin. Kaya ito lang masasabi ko sa iyo, Mayo. Pakinggan mo ang sinasabi ng puso mo. Hindi lahat ng kasinungalingan kayang takpan ng katotohanan. Malakas ang tensyon na bumabalot sa amin. Ang mga salita ni Aling Benang puno ng lason. Pero hindi yun kinain ni Mayong. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Pero mas nakita ko rin kung paano siya napapatingin sa akin at sa kambal. Hindi ito tingin ng isang taong galit. Ito ang tingin ng isang nilalang na naguguluhan. At dun ko naisip, baka oras na para ipakita namin ang totoo naming kulay. Hindi na sa salita, kundi sa gawa. Ate, paano kung talagang maniwala si Kuya Mayong kay Aling Benang? Di tapos na tayong lahat, wala na tayong magiging kakampi. Hindi mangyayari yon. Kita mo naman kanina eh. Nagdadalawang isip siya. Kung naniniwala siya kay Aling Benang, edi dapat, kanina pa niya tayo tinapos. Hindi ko kayang patayin ng mga taong naging dahilan para muli kong matikman ang buhay. Kung pipili ako, pipiliin ko maging tao kaysa halimaw. Kuya Mayong! At kung pipili ka, sana piliin mo ring paniwalaan kami. Hindi namin kayang dayain ka. Ang kaya lang namin ay ipaglaban ka. Kung kataw talaga nagdadala ng kasamaan dito, hindi ito titigil hanggat hindi nila nakukuha si Mayong. At baka si Benang ang dahilan kung bakit nakakapasok sila dito. Huwag mo kong idamay, Lori! Hindi ko sila tinatawag. Sila mismo ang humahanap sa dugo ng isang katulad niya. Napapansin ko na galit kayo kay Brelda. Hindi ho ba dapat mas galit kayo sa mga kataw? Hindi naman sila maghahasik ng lagim kung umuwi ka lang sa mga kapatid mo. At dahil sa kanila, kaya kanila hinahabol. O baka naman po, kapag hindi kami nawala, ikaw ang maglalantad. Simple lang naman ang laro na ginagawa niya, Mayong. Ang ituro sa amin ng sisi sa mga nangyayari. Nakakatawa, pero nakakatakot din isipin ang mga nangyayari. Nakikipaglaro kami ng baraha, pero ang kapalit ng pagkatalo ay buhay. At si Aling Benang, eksperto sa larong ganito. Alam niyang si Mayong ang pinakamadaling linlangin. Isang halimaw na gustong maging tao. Pero kung may isa akong natutunan, yun ay ang katotohanang hindi lahat ng halimaw ay walang puso. Sa kabila ng lahat, nakikita kong si Mayong mismo ang hahadlang sa kanya. Ate, bakit po? Parang mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Kahit na ang gulo. Parang mas nakikita ko yung tiwala ni Kuya Mayong sa atin. Nararamdaman ko rin yun. Ang mata niya, hindi gaya ng dati. Hindi na puno ng galit o pagdududa. Nakikita niya kasi na mapagkakatiwalaan niya tayo. Sana hindi na siya magbago pa, no? Gusto kong maging masaya tayo pagkatapos sa mga problemang kakaharapin natin. Hindi ko alam kung saan hahantong lahat ng to pero ang alam ko, hindi ko kayang saktan ng mga taong nagbigay ng dahilan para manatili ako. At kung darating ang araw na may kipaglaban tayo, mas mabuti siguro maganda tayo. Hindi lang laban sa kataw, kundi makipaglaban sa mismong taong nasa tabi natin. Subukan ninyo akong pagbintangan pa at makikita ninyo kung sino talaga ang may kapangyarihan dito. At ikaw, Mayong, ako ang dapat kampihan mo dahil ako ang taong nagpalaki sa'yo. Hindi ko yun nakakalimutan, Aling Benang. Malaking utang na loob ko sa inyo. Pero hayaan niyo akong mamili ng kapalaran na gusto ko.
Kakampihan? Baka naman kasi lingalingan lang ang lahat ng sabihin mo kay Mayong. Darating at darating ang panahon na malalaman din niya ang totoo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako bulag eh. At kung oras na para pumili, pipiliin ko ang katotohanan. Sa wakas, may bahid ng ngiti sa labi ko. Hindi man malinaw ang lahat, pero naramdaman kong hindi ganun kadaling mabaling ang tiwala ni Mayong. Oo, naguguluhan siya, pero hindi siya bulag sa mga nangyayari. At higit sa lahat, nakikita niya ang mga ginagawa namin. Hindi lang dapat puro salita. Sa gitna ng kaguluhan, may sinag ng pag-asa. At kahit si Aling Benang pa ang maghasik ng lagim, alam kong hindi niya matatalo ang tiwala na unti-unting sumisibol sa pagitan namin at ni Mayong. Isang gabi, habang naghahanda kami sa pagtulog, nilapitan ako ni Lily. Ate, parang may nakatingin sa atin mula sa dilim. Hindi ba ganito rin ang naramdaman natin nung unang lumapit yung kataw? Oo nga no, sigurado akong may kataw sa paligid natin. Ate Brelda, baka makalaban natin sila. Brelda, naramdaman ko rin ang aswang niya. At hindi pa sa halimaw lang dahil isa siya sa malakas. Kung ganun, hindi tayo pwedeng pumunganga lang dito, Lily. Berluloy, manatili kayo sa tabi ko. Mayong, huwag ka munang lalabas ng bahay. Alam kung anong mangyayari kapag may nakakita sa'yo. Hindi ko kayang manood lang habang nakikipaglabang ka sa halimaw na yun. Kung kinakailangan, lalaban din ako. Heto na nga bang sinasabi ko eh. Kapag dumating ang oras na to, hindi niyo mapipigilan ang tunay na anyo niya. Tingnan natin kung kaya niyo pang pagkatiwalaan ang halimaw na yan. Tumahimik ka, Aling Benang! Kung wala kang sasabihin maganda, mas mabuti bang umalis ka na lang? Nakakatawa talaga kayong mga tao. Kung hindi lang dahil kay Mayong, baka matagal ko na kayong naging pagkain. At sa tingin mo ba, papayag kami lapain mo na lang ng basta-basta? Hindi kami ipinanganak kahapon para mapatay mo ng ganun-ganun na lang. Eh di tignan na lang natin kung hanggang saan ang tapang ninyo. Mabilis sa mga pangyayari. Bago pa ako makapagsalita, lumipad mula sa dilim ang isang malaking nilalang. Pulang-pula ang mga mata at umaatungal na parang gutom na gutom. Ang mga kuko niya ay halos kasing haba ng maliit na punyal. At ang amoy niyang nabubulok na karne ay lumaganap sa paligid. Alam kong isa lang ang gusto niya at yun ay ang patayin kami. Tumalon siya ng walang babala. At kahit anong iwas ko, tinamaan pa rin niya ako sa braso. Ramdam ko ang init ng dugo na galing sa sugat ko. Bumilis ang pagtibok ng puso ko. At sa gilid ng mata ko, nakita ko si Mayong. Pinigilan ko siya, pero hindi niya ako pinakinggan. Ate! May sugat ka! Paano na po ito? Gamutin na muna natin ang sugat mo! Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko pa. Kailangan lang natin siyang pabagsakin bago pa ako manghina. Pero paano? Ang lakas niya, Ate Brelda. Hindi siya basta halimaw lang, ate. Brelda, iwasan mo siya. Ako nang baala sa halimaw na yan. Mayong! Huwag! Hindi pwede! Ayan na siya! Nakita niyo na ba ha? Hindi niyo matatakasan ang katotohanan. Halimaw pa rin si Mayong kahit anong gawin ninyo. Hindi! Hindi siya halimaw! Siya ang nagligtas kay Ate Brenda! Nakikita ko sa mata niya na hindi siya tulad ng iba! Malayo siya sa masamang katulad niyo! Lily! Morluloy! Magtago kayo! Hindi to oras para makipagtalo! Kailangan nating tapusin to bago pa niya tayo masaktan lahat! Halos bumigay ang tuhod ko dahil unti-unti akong nanghihina.
Maraming dugo ang nawala sa akin. Si Mayong, nasa harap ko ngayon. Nakikipaglaban sa kapwa aswang. Mabagsik ang bawat hampas nila sa isa't isa. Dalawang mabangis na hayop na nagsasagupaan ang mga ito. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. Medyo nakaramdam ako ng takot noong mga panahong yon dahil nakita ng mga tao ang pag-aanyong aswang ni Mayong. May ilang naglakas loob na lumapit mula sa malayo. Hawak ang kanilang lampara at itak. At doon nagsimula ang bulungan. Hindi ko na kinailangang marinig ang lahat para malaman na nagsisimula na ang pagdududa nila sa akin. Matapos na matalo ni Mayong ang aswang na yon, naging tahimik na rin ang gabi namin. Ngunit hindi namin inaasahan ang magiging bisita ko nung gabing yon. Ate, may mga tao sa labas. Narinig ko sila. Nag-uusap tungkol kay Kuya Mayong. At hindi lang po tungkol kay Kuya Mayong. Tungkol din po sa atin. Sinasabi po nilang tinatago mo ang isang halimaw dito sa kubo. Alam ko namang mangyayari to eh. Pero hindi ko naman akalaing ganito kabilis. Hindi pa nga natin tapos ng kalabanin ng aswang eh. Kailangan pa nating magpaliwanag sa mga tao. Brelda, pasensya na. Nakita nilang totoo kong anyo. Wala na tayong magagawa kundi sabihin sa kanilang totoo. Hindi, Mayong. May magagawa pa tayo. Hindi naman lahat ng tao pinapangunahan ng takot eh. Kailangan lang natin ipakita na hindi kakaaway. Ipamukha mo man, Brelda. Hindi na nila matatanggap na may halimaw sa bayan nila. Lalo na't ikaw mismo ang nagtago nito sa loob ng bahay mo. Ate, ano na pong gagawin natin? Narinig ko po si Lolo Anselmo. Siya nangunguna sa mga tao. Gusto po nilang sunugin ang bahay natin. Kung susunugin nila to, saan na tayo titira, ate? Baka mapahamak tayong lahat. Ay, huminahon nga kayong dalawa. Ako ang kakausap sa kanila. Hindi ko hayaang mapahamak kayo dahil lang sa kanilang mga maling akala. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas ng loob. Tumayo ako sa harap ng pintuan. Kita ko ang mga lampara, ang mga mukhang puno ng galit at takot. Si Lolo Anselmo ang nasa unahan, hawak ang malaking sulo. Ang mga magsasaka parang handang pumatay anumang oras. At sa loob ng kubo, naramdaman kong natatakot sina Lily at Burloloy. Si Mayong naman, pinagtago ko muna siya. Kapag nakita siya ng mga tao sa ganung anyo, mahihirapan kaming kumbinsihin ang mga ito na sumanib sa amin. Brelda, lumabas ka dyan! Tigilan mo ang pagtatago ng halimaw sa loob ng bahay mo! Wala akong tinatagong halimaw! Lolo Anselmo! Iniligtas niya lang ako! Hindi siya ang kalaban! Hindi kami maniniwala sa'yo. Nakita namin ang mga mata niya. Nakita namin ang pangil niya. Kung hindi po siya lumaban, baka po patay na si ate ngayon! Hindi niyo ba nakikita yon, ha? Tama si Lily. Hindi lahat ng halimaw ay masama. Minsan mas mabuti pa sila kaysa sa mga taong walang awa. Mga bata, huwag kayong makialam dito. Hindi nyo alam ang pinapasok nyo. Ang halimaw, halimaw pa rin kahit anong gawin nyo. Hindi niyo ba naiintindihan? Kung tunay siyang halimaw, bakit buhay pa ako ngayon? Bakit nilabanan niya ang kapwa niya aswang? Paano kung palabas ang lahat ng yan? Paano kung oras na lang ang hinihintay bago niya tayo lapain? Anong gagawin nyo, ha? Kung ganon, ako ang unang magpapalapa. Pero kahit anong mangyari, maniniwala ako sa kanya. Kung ikaw hindi natatakot, pues hindi kami katulad mo. Lalabanan namin ang mga halimaw na katulad niya. Natahimik ang lahat. Ramdam ko ang bigat ng kanilang mga tinginan. Ang apoy mula sa mga sulo na halos maramdaman ng balat ko. Hindi ko sila inurungan. Hindi ko kayang pabayaan si Mayong. Oo, halimaw siya sa mata ng marami.
Pero sa mata ko, isa siyang nilalang na marunong pumili at pinili niya ang kabutihan. Kung papayag akong sunugin nila ang kubo, ibig sabihin, pinayagan ko ring sunugin ang tiwala niya sa amin. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Lolo Anselmo, makinig nga kayo! Wala kayong alam sa totoong nangyari. Kung kinakailangan kong gamitin ang ritual ng dugo ng mga babaylan para patunayan ang sarili namin, gagawin ko yon. Dahil kung hindi, lahat tayo mapapahamak. Hindi lang ako. Hindi lang po si Mayong kundi pati kayo. Ritual daw. Isa yung kalokohan, Brelda. Lolokohin mo kami para itago mo ang halimaw sa loob ng bahay mo. Hindi naman namin siya tinatago, Lolo Anselmo. Pero sana naman ho, pakinggan niyo naman po kami. Kailangan namin ang isang katulad niya. Hindi ako makikinig sa'yo. Kailangan namin patayin ang halimaw na yan. Mawalang galang na ho, Lolo Anselmo. Kung masamang halimaw si Mayong, di sana bangkay na kami. Pero nakita nyo, nandito pa kami. Buhay at lumalaban. Teka lang, suot mo ang pulseras na yan. Hindi ba't sabi nila may sumpa ang mga gamit ng babaylan? Baka yan ang dahilan kung bakit nadadagdagan ang mga halimaw dito. At ngayon, unti-unti na lumalabas ang totoo. Ang porselas na yan, hindi lang proteksyon, Brelda. Isa yan sa mga susi para lumabas ang mga halimaw. Brelda, huwag mo hayaan na tanggalin nilang pulseras mo. Kapag ginawa nila yan, makakalaya ang nasa loob ng truck. Hindi ba't naghahasik na ang mga kataw? Oo, pero mas malakas na katawang nasa loob ng truck na yan. Hanggat maaari, hindi siya pwedeng magising. Napasinghap ako sa sinabi niya. Ngayon, ramdam ko ang kakaibang enerhiya mula rito. Parang may nilalang na gustong kumawala. Kinagat ko ang labi ko habang pinipigilan ang takot. Ang mga tao lalong nag-ingay. Ang mga alan na may malalaking pakpak mula sa kagubatan lumipad palapit sa akin. Tila ba naaakit ng kapangyarihan ng pulseras. Wala na akong pagpipilian. Kailangan kong gawin ang ritual sa lalong madaling panahon. Lily, Loloy, hawakan niyo ang kamay ko. Kailangan kong lakasan ang loob ko. Ang dugo ko ang magiging pananggalang natin. Ate, sigurado ka ko ba sa gagawin mo? Baka po masaktan ka. Baka naman ho may iba pang paraan, ate. Huwag nyo lang isakripisyo ang sarili mo. Wala na tayong ibang paraan eh. Kung hindi ko gagawin to, tuluyang magagalit ang mga alin sa atin. At aatakihin tayo ng mga taong walang tiwala sa atin. Huwag mong subukan ang pasensya namin, Brelda. Mga kasama, sunugin na lang natin ang bahay na to bago pa dumami ang mga aswang. Sunugin natin sila. Tigilan niyo na si Brelda! Di patunayan nyo kung wala kayong tinatago. Lumabas ka na, halimaw! Mayong, huwag kang makikinig sa kanya. Kung yan ang gusto nyo, makikita nyo ngayon kung ano talaga ang totoo. Pero kapag napatay ko ang aswang, hindi nyo na kami guguluhin pa! Dinukot ko ang maliit na kutsilyo na ginagamit naming mga babaylan na iniwan ni Lola bago siya namatay. Dinampot ko ang pulseras. Kumislap ito ng kakaibang liwanag na parang nagbabadya ng panganib. Sinugatan ko ang palad ko at pumatak ang dugo sa lupa. Pagkatapos ay iginuhit ko ang mga simbolo sa lupa, mga tanda ng proteksyon. Lumakas ang hangin. Nagliyab ang mga sulo na hawak ng mga tao at nag-iba ang kulay ng apoy. Mula sa kulay kahel, naging asul. Nag-umpisa na ang ritual. Ang mga alan na kanina'y handa ng sumugod, biglang natigilan. Pero sa parehong oras, umuga ang truck at doon nagsimula ang kakaibang pangyayari. Ate Brenda! Gumagalaw po yung truck! Parang may gustong lumabas sa loob!
Ang lakas ho ng hampas mula sa loob, ate. Baka hindi na kayanin ng ritual mo ang kapangyarihan ng nilalang na yon. Ano na namang kalokohan, ha, Brelda? Anong ginawa mo? Hindi ako ang gumawa nito. Ang porselas! Ito ang susi para makawala ang nilalang sa loob ng truck na yan. Brelda, sirain mo ng pulseras. Kung hindi, makakalabas ang halimaw na yon. Ayan na! Matagal ko nang hinihintay ito. Ang oras ng paglabas niya. Diyos ko po, ano yan? Mga kabaryo! Magtago na ho kayo! Bilis! Hindi po kayo ligtas dito! Hindi ko natapos ang ginagawa kong ritual dahil sa paglabas ng halimaw. Ang halimaw na nasa harapan namin ngayon, halos doble ng laki ng punong kahoy. Ang mga kamay niya'y tila espada at ang buntot niyang mahabay ginamit para hampasin ang mga tao. Nagtilian ang mga ito. Tumakbo ang ilan, pero marami ang nanatili dahil sa galit. Hinila ko sina Lily at Borloloy papalayo. Gusto kong magtago sila. Samantalang si Mayong, kahit gusto kong pigilan, hindi na siya nagpapigil at lumabas na sa pinagtataguan niya. Ito na nga ang simula ng totoong laban. Brelda, hindi ka nag-iisa sa labang to. Ako ang haharap sa kanila. Mayong, hindi mo siya kaya mag-isa! Malakas siya! Higit na mas malakas kaysa sa mga nilalang nakaharap natin! Tingnan mo siya. Ginamit naman yung mga kuko niya para sugatan yung kataw. Nakita niyo yun? Bigla nagsara yung sugat niya. Isa yung katangian ng isang aswang. Ngayon na nga magsisimula ang totoong laban. Maghanda tayo, Mayong! Nakahanda na ako lumaban. Tatapusin natin ang mga halimaw na yan. Mabuti kung ganun. Layunin natin. Natalulun sila at maibalik ang kapayapaan sa baryong to. Sumugod si Mayong. Mabilis na parang kidlat. Kumapit siya sa katawan ng halimaw at sinaksak ito gamit ang sariling mga kuko. Ang halimaw umatungal at inalog siya. Pero bumalik ulit si Mayong. Hindi bumibitaw. Ako naman, ginamit ko ang natitirang dugo ko sa lupa para gumawa ng proteksyon gamit ang mga simbolo. Biglang nagliwanag ang paligid. Bumagal ang galaw ng halimaw. Pero hindi sapat yun para matalo ito. Sa isang iglap, lumipad ang buntot ng halimaw at tinamaan ako sa tagiliran. Bumagsak ako sa lupa. Halos mawala ng malay. Pero nang imulat ko ang mata ko, nakita ko sina Lily at Borloloy. Hinaharangan ako. Hawak nila ang mga kahoy. Hindi sila natatakot. At doon ko naramdaman na hindi lang ako ang lumalaban, kundi kaming lahat. Lily, Borloloy, lumayo na kayo. Hindi niyo kaya ang ganyang kalaki at kalakas na nilalang. Ate, kung iiwan ka po namin, parang iniwan na rin namin ang sarili namin. Patamaan po kami sa inyong paningin, pero hindi kami duwag. Oo nga. Kung papatayin man nila tayo, mas mabuti na magkakasama tayong tatlo kaysa mag-isa ka lang na lumalaban. Brenda, gamitin mo ulit ang dugo mo. Maglagay ka ng tatak sa kataw, kahit maliit lang. Pagkatapos mong gawin yun, ako nang bahala sa kanya. Pero hindi ko na kaya. Ang dugo ko, halos wala na. Huwag ka nang magpumilit pa, Brelda. Kapag naubos ang lakas mo, wala na kayong laban. Mga hangal, hindi nyo ba nakikita? Lahat ng nangyayari dahil sa pulsera si Brenda. Siya ang may kasalanan ng lahat ng to.
Hindi kasalanan ng Porcelas ko ang nangyayari, kundi kasalanan ng mga masasamang katulad ninyo! Inangat ko ang sugatan kong palad. Piniga ko hanggang sa muling dumaloy ang dugo sa palad ko. Gumuhit ako ng bilog sa lupa at inusal ang dasal na iniwan ng mga ninuno ko. Kumislap ang pulseras. At sa isang iglap, kumalat ang liwanag mula rito papunta sa katawan ng halimaw. Naramdaman kong halos mabiyak ang tenga ko sa lakas ng sigaw niya. Si Mayong ginamit ang pagkakataon para itulak ang halimaw papasok sa bilog na ginawa ko. At nang magsara ang liwanag, parang nasunog mula sa loob ang halimaw, nagliyab at natunaw sa harap ng lahat. Tumahimik na ang paligid at tanging malalakas na paghinga namin ang maririnig. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Dahil habang tumatayo ako, ramdam kong may mas malakas na halimaw kaming makakalaban. Noong gabing yon, natapos ang laban sa halimaw na yon. Ngunit kinabukasan, pagsapit ng gabi, nagulat kami nang mawala si Burloloy. Lily, nasa si Burloloy? Kanina lang nandito siya eh. Kanina ko pa siya tinatawag pero di niya ako sinasagot. Ate, nakita ko siya kanina. Papunta sa kasada. Akala ko po iihilang ang kukuha ng tubig eh. Pero hindi na po bumalik. Kinakabahan na po ako. Baka may mangyari na pong masama sa kanya. Ay, Diyos ko naman. Huwag naman sana. Pero hindi kaya may kumuhang aswang sa kanya katulad ng Alan? Hindi Alan na kumuha sa kanya, Brelda. Naamoy ko ang dugo ni Burloloy. Hindi siya pinilit kundi umalis siya ng kusa. Ano? Bakit siya sasama ng kusa sa halimaw na yun? Hindi gagawin niya ni Burloloy. Hindi siya tanga, Mayong. Brelda, pwede ba kumalma ka lang, ha? Hindi natin mahanap si Burloloy kung mag-hysterical ka. Ate, baka po tinawag siya ng aswang. O kaya, kinamitan ng kapangyarihan para mapasunod siya. Minsan po nakakarinig ako ng mga kakaibang boses eh. Malamyos at nag-iengganyo. Kung totoo yung sinasabi mo, ibig sabihin tinawag siya ng kataw. Nanganganib ang buhay niya. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi ko hahayaang gamitin nila si Burloloy. Basta lang siyang inosenteng bata. Hindi siya pwedeng gamitin laban sa atin. Kung gusto mong maibalik siya, Brelda, kailangan nating sundan ang amoy niya. Kailangan natin magmadali bago pa mahuli ang lahat. Hinugot ko ang natitira kong lakas at pinilit kong tumayo. Medyo masakit pa rin ang sugat sa tagiliran ko. Pero hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, makita ko si Burloloy. Habang naglalakad kami papunta sa kagubatan, naririnig ko ang huni ng mga kuliglig. Pero may halong kakaibang tunog. May ugong ng makina. Doon ko narinig ang tunog ng isang lumang truck. Nagkatinginan kaming tatlo at sabay na kumaripas ng takbo. At nakita namin si Burloloy. Sumasakay mismo sa truck na kinakalawang na. At yun din ang bumangga kay Mayong. Parang wala ito sa sarili. Burloloy, please lang bumaba ka dyan! Hindi mo alam kung anong ginagawa mo! Nakikiusap ako sa'yo! Huwag kang pumasok sa sasakyan na yan! Ate, naririnig ko siya. Tinatawag niya ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, parang may humihila sa akin mula sa loob. Burloloy! Huwag ka maniniwala sa kanila! Boses yun na halimaw! Huwag mo hayaan na gamitin ka nila! Brelda, tignan mo ang mga mata niya. Nag-iba ng kulay. Sa tingin ko, nasa ilalim siya ng mahika. Magiging akin na ang batang to! Lolo Anselmo! Ikaw ay isang kataw? Binabalaan ko ho kayo! Huwag niyong gamitin si Burloloy sa kasamaan ninyo! Ang dugo ng inosente ang magpapalakas sa akin at walang sino man ang makakapigil na gawin ko yun! Kung iniisip mo nga hayaan kong kunin mo siya, nagkakamali ka!
Mas pipiliin kong ibuhos ang lahat ng lakas ko kaysa hayaan kang magtagumpay! Ate, pasensya ka na. Gusto ko lang malaman bakit ako ang pinili niya. Sumakit ang dibdib ko nang marinig ko ang boses ni Borloloy. Ang inosenteng bata na dapat ay naglalaro lang, ngayon ay parang bihag ng sariling katawan. Lumapit ako, pero bigla na lang lumakas ang ihip ng hangin at pumutok ang ilaw ng truck. May sumabog mula sa loob at tumilapon kami ni Lily at Mayong sa gilid ng kalsada. Ramdam ko ang init sa balat ko. Pero mas masakit ang katotohanan na kusang sumama si Borloloy sa halimaw na yun. Hindi siya pinilit. Pinili niya ang halimaw na si Lolo Anselmo. Pili, kumapit ka. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon. Kahit ano mangyari, susundan natin siya. Ate Brenda, paano kung totoo ang sinasabi ni Lolo Anselmo? Paano kung si Borloloy talaga nakapagbibigay sa kanya ng lakas? Baka mas lumakas pa ang halimaw kapag ginamit siya eh. Lahat ng ritual, lahat ng nilalang, may sinusunod. Kung siya nga ang susi, may paraan para basagin ang kapangyarihang yon. At anong paraan yun, Mayong? Hindi ko na alam kung sapat pa ba ang lakas ko para lumaban eh. Ang pulseras mo, Brelda, hindi lang yun para sa'yo. Nakita ko kanina, umiilaw siya nang pumasok si Borloloy. May koneksyon ng lahat, Brelda. Ibig niyo kong sabihin, kailangan natin makuha si Borloloy bago tuluyang gamitin ng kataw? Tama ka, Lily. Hindi tayo pwedeng matakot. Kung siya ang susi, gagawin natin siyang susi para sirain ang halimaw na yon. Hindi para palakasin to. Ang tapang niyo, pero kulang pa rin ang mga lakas niyo. Isang hakbang na lang at patatapos na rin ang lahat. Pag natikman ko na ang tugo niya, pagkatapos ng ritual, wala na kayong laban. Nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa sugat, kundi sa galit. Hindi ko hahayaang kainin ng dilim si Borloloy na itinuring ko ng kapatid. Habang papalayo ang truck, hinabol namin ang sasakyan. Ang gulong, kumikiskis sa lupa. Panay ang dasal namin. Ramdam kong papalayo na siya sa amin. Bago pa ako mawala ng pag-asa, naramdaman ko ang init na nagmumula sa pulseras sa kamay ko. Sinasabi nito sa akin na huwag akong bumitaw dahil hindi pa tapos ang laban. Mayo, masyadong mabilis ang pagpapatakbo ng truck. Hindi natin to kayang habulin. Kung hindi natin kayang habulin, edi doon tayo dumaan sa may shortcut papunta sa bangin. Doon dadaan ang truck bago tumawid ng tulay. Ate, kaya po natin to. Kahit sugatan ka, kahit ako, mas mahalaga na hindi natin hayaan makuha si Borloloy ng halimaw na yon. Ano ba, kahit ako na lang ang mapahamak, huwag lang kayo. Hindi ko hahayaang isipin ni Borloloy na iniwan natin siya. Sabay-sabay tayong lalaban, walang maiiwan. Yan ang sinasabi ko, Brelda. Ang tunay na laban, hindi lang sa halimaw, kundi sa takot din natin. Alam ko manginginig sa takot si Lolo Anselmo dahil alam niyang hindi tayo magpapatalo sa kanya. Sana lang po. Hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. At kilala ko si Borloloy. Hindi siya papayag na maging kasangkapan ng halimaw na yon. Tumakbo kami. Tumalon sa mga bato. Dinaanan ng makapal na damuhan papunta sa bangin. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Sumasabay sa ugong ng truck na papalapit. Nung una, akala ko imposible ang gagawin namin. Pero nang makita ko ang anino ng truck, nagliwanag ang pag-asa sa puso ko. Doon, alam kong magsisimula na ang panibagong laban. Hindi lang sa halimaw, kundi laban para iligtas si Borloloy. Mayo, sigurado ka bang dito dumaan ang truck? Parang paikot-ikot lang tayo. Baka naman wala ka talagang alam ha? Hindi ko ipapahamak si Borloloy at ang pinakaayaw ko sa lahat ang mag-aksaya ng oras. Naamoy ko si Borloloy.
Buhay pa siya, kaya bilisan na natin. Mga hangal talaga kayo mga tao. Kung hindi lang dahil kay Mayong, hindi ako susunod sa inyo. Wala kaming pakialam kung anong ginagawa mo. Basta't wag mo akong asarin para hindi kita mapatulan. May oras ka rin sa akin, babae ka. Lily, huwag ka lalayo sa tabi ko ah. Nasa tabi natin ang totoong halimaw. Opo ate, hindi ako lalayo sa inyo. Aba, mas matapang pa si Lily sa'yo oh. Ang galing niya. Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo na ang sasakyan na yan! Mayong, kilala mo ba si Lolo Anselmo? Nakikita ko kasi sa mukha mo. Nagalit ka sa kanya kapag binabanggit ko ang pangalan niya. Dahil kilala ko siya, Brelda. Nung nagpunta siya sa bahay mo para sunugin ako, may hinala na ako sa kanya. Hindi siya basta kataw lang, Brelda. Siya ang nilalang na nilikha ng mga Kastila noon. Siya ang ginawang eksperimento para pagsamahin ng dugo ng tao at aswang. Ano? Ibig mong sabihin, Mayong? Si Lolo Anselmo, hindi lang siya kataw? Oo, Brelda. Siya ang pinakamatandang aswang na ginawa. Hindi siya pinanganak. Ginamit siya ng mga praile noon para subukan kung makakagawa sila ng sundalong hindi namamatay. Ngunit pinatay niya mga ito. Dahil may baril ang mga sundalo, nagtago siya sa kagubatan at hanggang ngayon, buhay pa siya. Ate, ibig sabihin, ang ginawa niya kay Borloloy, hindi lang simpleng ritual. Pinapalakas siya para maging masigit pa sa mga halimaw. Eksperimento? Huwag mo sabihin. Kaya pala hindi ko siya maramdaman. Iba ang aura niya. Kakaiba at nakakatakot. Hindi ako papayag na mawalan ng kapatid. Para lang sa halimaw na ginawa ng mga Kastila. Kung anong klaseng eksperimento man siya, tudurugin ko siya gamit ang lakas ko. Habang naglalakad kami sa gilid ng gubat, mas lalo akong nakaramdam ng bigat. Hindi pala basta-basta ang kalaban namin. Isang bagay ang malinaw na hindi lang ito laban para iligtas si Borloloy, kundi laban para sirain ang kasamaan na iniwan ng mga mananakop. Ang truck, parang anino na palaging nauuna sa amin. Ramdam ko ang lamig na dala nito. Parang bawat hakbang ay nilalamon ang pag-asa. Pero hindi kami huminto. Nasa tabi ko si Mayong. Sa likod ko naman si Aling Benang. Si Lily, kahit nanginginig at may luha, matatag pa rin. Aling Benang, bakit mo ba kami tinutulungan na maligtas si Borloloy? Hindi ba? Gusto mong mawala kami? Hindi lahat ng aswang kagaya ni Anselmo. Oo, halimaw ako. Pero may sinusunod ako. Isang inosenteng bata si Borloloy. Hindi ko kayang tignan na mawawala siya para lang sa kasakamaan ng matandang yon. Maraming salamat, Aling Benang. Alam kong gusto mo lang akong protektahan pero may mabuti ka pong puso para kay Borloloy. Huwag na kayong magdrama pa. At hindi ibig sabihin nun na gusto kitang hayaan sa mga taong yan. Mas pipiliin kong tulungan kayo sa pakikipaglaban kaysa maging alipin ng halimaw na yon. Kahit magkaiba po tayo, pare-pareho po tayong may dahilan kung bakit tayo lumalaban. Kung kailangan kong gamitin lahat ng lakas ko para sa laban, hindi bali nang ako ang masaktan. Basta hindi si Borloloy. Ate, hindi ka po nag-iisa. Kung kailangan po, lalaban din po ako para sa kakambal ko. Sabi nga po ni Mang Lori, minsan ang pinakamaliit na dahon, siya ang nagdadala ng pinakamalaking lunas. Sama-sama tayong lalaban. Laban sa kasamaan. Ngayong gabi, hahayaan ko maging kakampi kayo. Sa sinabi nila, may init na lumukob sa loob ko. Kahit hindi mapagkakatiwalaan si Aling Benang. Pero sa oras na ito, wala akong pwedeng pagkatiwalaan kundi sila. Nakakatawang isipin na isang babaylan, isang atikulan at isang ala na aswang magkakasama para iligtas ang isang batang magiging susi sa lakas ng isang kataw. Habang tinatahak namin ang madilim na daan, nararamdaman ko ang init ng pulseras ko. Parang sinasabi
na maging handa ako dahil darating na ang oras ng katotohanan. At nang marinig ko ang ugong ng truck mula sa malayo, alam kong hindi na kami malayo kay Bololoy at kay Lolo Anselmo, ang halimaw na iniwan ng kasaysayan. Ayan na siya. Si Lolo Anselmo. Nakaupo pa sa truck. Kala mo parang hari. At si Bololoy, Diyos ko, nakakaawa siya. Itinali siya na parang isang hayop. Ate, wala po siya sa kanyang sarili. Yung mata po niya, naging kulay itim. Hindi siya nakatingin sa atin. Wala na po talaga siyang pakialam. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Lolo Anselmo. Ginagamit niya ang bata para manatiling malakas. Matagal ko nang alam. Siya ang dahilan kung bakit walang kapayapaan sa lahi natin. Siya ang humahati sa atin. Gusto niya mag-away-away ang iba't ibang lahi ng aswang at mga tao. Lolo Anselmo, pakawalan mo si Borloloy. Hindi mo siya alipin. At hindi ka Diyos para gawin laruan ng isang batang katulad niya. Mga halal! Akala nyo ba kaya nyo akong talunin? Ako ang delikha para maging perpekto. Ang tugo ng batang ito, ang susi para maging ganap ang aking katawan. Kung perpekto ka nga, bakit kailangan mo pa ng dugo ng isang inosenteng bata? Ang perpekto, hindi nangangailangan ng dagdag na lakas. Ikaw, isa ka lang eksperimento na hindi natapos. At ngayong gabi, tatapusin ka namin. Hindi bilang halimaw lang, kundi bilang anino ng kasaysayan na dapat nang burahin sa mundong ito. Sa nakita kong itsura ni Borloloy, sumikip ang dibdib ko. Siya ay nakatayo sa tabi ni Lolo Anselmo. Hawak pa ang isang lampara sa kaliwang kamay. Ramdam ko ang init ng pulseras ko. Nanginginig ang palad ko, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. At doon ko naisip na hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko sila para labanan ang halimaw. Kailangan naming pagsamahin ang lakas na meron kami. Dahil hindi ordinaryong halimaw si Lolo Anselmo. Siya ang halimaw na iniwan ng Kastila. Ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mundo. Lily, kaya mo bang hawakan ang kamay ko? Kailangan ko ang tapang mo para magtagumpay ang ritual na gagawin ko. Sige po ate, ipapahiram ko po sa iyo ang lakas ko para po sa kapatid ko. Ako na unang susugod sa halimaw na yun. Pero tandaan nyo, hindi lang lakas ang panlaban ko ngayon, kundi tiwala na ibinigay nyo sa akin. Kung dati gusto ko kayong tapusin, ngayon magiging kakampi niyo ako at maaasahan. Susundin ko ang puso ko, hindi lang ang utos ng dugo ko. Aba, ang drama nyo naman. Akala nyo ba ang pagkakaisa nyo ay sapat para wasakin ako? Ako ang hukay ng inyong pagkakaibigan. Ako ang bitak na hindi nyo masasara kahit na magkakasama pa kayo. Kung ikaw ang bitak, kami ang tatakip sa kasamaan mo. Kung ikaw ang wawasak sa amin, pues, hindi mo yan magagawa. Dahil buong-buo kami. Hindi mo alam kung gaano kalakas sa mga taong nagtutulungan. Huwag ka na magsalita, Brelda. Sayang lang ang laway mo. Mas maganda sigurong ipakita natin sa kanya lakas natin. Ate, handa na ako. Gawin na natin para sa kapatid ko. Pinikit ko ang mata ko. Ramdam ko ang dugong dumadaloy sa kamay ko. Inilapat ko ang palad ko sa lupa. Doon nagsimulang kumalat ang mga simbolo. Nasa tabi ko si Lily, nakahawak sa akin. Ang init ng kanyang kamay ang nagbibigay lakas sa akin. Sa kanan ko, si Mayong, nakaluhod. Inilalabas ang kakaibang kapangyarihan ng pagiging atikulan. At sa likod ko, si Aling Benang. Nagsalita ng sinaunang wika ng mga alan na dati ginagamit para manloko. Ngayon, para ipagtanggol ang isang inosenteng bata. Unti-unting lumiwanag ang paligid. At napansin kong umatras si Lolo Anselmo kahit pilit niyang pinagtatawanan ang ginagawa namin. Ang truck na kinatatayuan niya, unti-unting umuuga. Hindi na niya kayang pigilan ang puwersa.
Lolo Anselmo! Hindi kami natatakot sa'yo! Kahit anong ipakita mong lakas, hindi mo matatalo ang pagkakaibig ang binuo namin! Mga hangal talaga kayong lahat. Ako ang dahilan ng kaguluhan ito. Ako ang dahilan ng pagkamatay ng mga ninuno nyo. At ngayon, magiging akin ang huling pag-asa nyo. Ang batang ito. Hindi mo siya makukuha! Mas pipiliin ko pang mamatay kami kesa mapunta siya sa'yo! Itong para sa'yo, halimaw ka! Aling Benang, tulungan mo ko! Nariyan na ako. Ito ang nararapat sa'yo. Hindi nyo ako matatalo! Ang hihina nyo! Sa ngalan ng mga ninuno ko, isinusumpa kita, Lolo Anselmo! Hindi ka na muling magigising mula sa gabi ng kasinungalingan! Hindi nyo ako kaya! Hindi nyo kaya tapusin ang walang kamatayan na nilalang na katulad ko! Tingnan mo kami, Lolo Anselmo! 3 lahi, 1 layunin! Kung hindi mo kayang tanggapin, masisira ka sa sarili mong kasakiman! Nang sumabog ang liwanag mula sa lupa, gumuho ito at lumindol. Narinig ko ang iyak ni Borloloy. Parang nagising siya mula sa bangungot. Nakita kong bumalik ang kulay ng kanyang mga mata at pinilit niyang makawala mula sa pagkakahawak ni Lolo Anselmo. Nilabanan ko ang halimaw. Si Lily naman ay nilapitan ang kakambal at niyakap ng mahigpit. Samantala, ang halimaw ay nagsisisigaw. Ang balat niya unti-unting nasusunog. Lumalabas ang apoy at tubig sa katawan niya. Hindi ko makakalimutan ang sigaw niya nung panahong yon. Hindi lang galit, kundi takot ang narinig ko mula sa kanya. Sa pagkakataong yon, natakot siya. At nang tuluyan siyang bumagsak, nagliyab ang truck at sumabog. Tuluyan siyang naglaho, kasama ang kasamaan niya. Patakbo kong pinuntahan ng magkapatid at mahigpit na niyakap. Kumusta si Borloloy? Ayos lang ba siya, ha? Gising na po siya, ate. Mukhang ayos naman na po siya. Salamat! Salamat sa lahat ng tulong niyo po! Huwag ka magpasalamat dahil ginawa lang namin ang nararapat. Ang iligtas ang pamilya namin. Ganun naman, di ba? Ang pamilya dapat nagtutulungan. Mayong, ngayong wala na ang katao, maaari ka na sumama sa akin pabalik sa mga kapatid mo. Aling Bebang, ayoko na ho talagang bumalik sa pagiging halimaw. Mas gusto ko na makasama ang mga tao naging parte na ng buhay ko. Kung yan na talaga ang pasya mo, wala na akong magagawa. Ipaliliwanag ko sa mga kapatid mo ang naging desisyon mo. Lagi mong tandaan, Mayong, na kahit na anong mangyari, lagi akong tagapangalaga mo. Nako, maraming salamat ho, Aling Benang, ha. Kahit na ayaw niyo sa amin, tinulungan niyo pa rin po kami. Wala naman akong ginawa. Basta't alagaan niyo si Mayong. Ipinagkakatiwala ko na siya sa inyo. Wag ho kayong mag-alala. Haalagaan ho namin siya. At mamahalin ho namin si Mayong. Talaga? Mahal mo ko? Oo, ang sabi ko mamahalin namin. Kasama na dun sila Lily at Borloloy, no? Natatawa akong tiningnan ni Mayong. Pulang-pula tuloy ang pisngi ko dahil sa hiya. Niyakap ko na lang si Borloloy ng mahigpit. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero ngayong gabi, alam ko na nanalo kami. Si Lolo Anselmo, ang eksperimento ng mga Kastila. Siya ring naging dahilan para mapagtanto namin na mas malakas ang pagtutulungan. At sa pag-uwi namin, ramdam ko na kahit sugatan ng katawan at kaluluwa, buo pa rin kami. At doon ko naisip na minsan, ang pinakamalalakas na laban
ay hindi laban sa aswang, kundi laban ng puso. Makalipas ang ilang araw, naging matiwasay na rin ang baryo at tanggap na ng mga tao si Mayong bilang isa sa amin. Magandang umaga sa lahat. Naganda na ako ng pagkain para sa atin. Wow! May tagaluto na kami araw-araw! Lalong sumasarap po ang luto niyo Huwag ka mag-alala, Lily. Dahil kapag lumaki na ako, ipagluluto ko kayo ng sinigang. Hihintayin talaga namin yan, Barluloy. Siguradihin mong masarap ang luto mo, ha? Oo, tama na yan. Halina kayo at sabay-sabay na tayong kumain. Okay po. Pagkatapos po natin kumain, maglaro po tayo, ha? Ay, kaya talaga, oo. Hayaan niyo na nga muna makapagpahinga si Kuya Mayong niyo. Ayos lang, Brelda. O sige, pagkatapos ng mga gawain natin ngayong araw, maglalaro tayo pagkatapos. Yay! Salamat po, Kuya Mayong! Sa gitna ng bukirin, habang nagtatanim ako ng iba't ibang halamang gamot, natatanaw ko sina Lily, Borloloy at Mayong na masayang naglalaro. Hindi lang katawan ang gumaling sa amin, kundi pati puso. Si Mayong na isang aswang ay natutong magmahal at magtiwala. Doon ko naisip na pwede pala kaming mamuhay ng payapa. Brelda, tikman mo nga itong niluto kong tinola. Baka sobra yung luya eh. Tingin nga. Aba, perfect ang timpla. Pwede ka na magtayo ng karinderya dito sa baryo natin. Aba, at ako po ang magiging kahera ng karinderya ni Kuya Mayong. At ako naman ang tagapunas ng lamesa. Libre lang pero may extra race dapat ako, ha? Aba, kumpleto na pala ako ng trabador eh. Kailangan na lang natin mag-akot na magiging customer. Naku, maraming bibili ng mga kapitbahay natin, no? Siguradong pupunta sila basta may libre kang sabaw, Mayong. Ako po ang mag-aalok sa kanto. Ganito po ang sasabihin ko. Tinola po ni Kuya Mayong masarap, mura at may halong pagmamahal. Ang galing ko po, di ba? Hala, mukhang dyan nga kayo sisikat sa pagluluto. Naku, huwag kayong mag-alala. Susuportahan ko kayo sa gusto nyo. Makalipas ang ilang buwan, hindi lang karinderya ang nabuo namin, kundi pagmamahalan din. Si Mayong at ako, sa dami ng pinagdaanan namin, natutong kumapit sa isa't isa. At dumating ang araw na opisyal naming tinawag ang isa't isa na magkasintahan. 1 taon ang lumipas. Sa gitna ng aming mga kababayan, sinaksihan ng lahat ang aming kasal. Doon ko lalong napatunayan na ang totoong laban ay natatapos. Pero ang pagmamahal, yon ay walang katapusan. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa ibinahagi kong kwento. Muli, ako si Brelda at ito ang aking kwento. Aling Bena, hindi sila